To. Magandang umaga po sa inyong lahat and Happy New Year. Sa mga pagbasa po natin ngayon, sinalubong natin ang bagong taon sa ilalim ng pagpapala ng Panginoon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang makapangyarihang basbas. Sinabi dito, and I quote, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan at bigyan ka ng kapayapaan." Mga kapatid, ipinapaalala nito sa atin na ang unang regalo ng Diyos sa atin ay hindi isang bagay o isang tagumpay, kundi ang kanyang presensya at kapayapaan. Sa pagsisimula ng panibagong taon, inaanyayahan tayong ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos na nagbabasbas at nag-iingat sa atin araw-araw. Sa ikalawang pagbasa naman, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia, nalalaman natin kung paano naging ganap ang pagpapalang ito. Sinabi nito, and I quote, "Nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Ang babaeng ito ay si Maria. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, pumasok ang Diyos sa ating kasaysayan bilang isang tao. Dahil kay Kristo, hindi na tayo alipin, kundi naging at maging anak ng Diyos na may lakas ng loob na tawagin siyang Ama. Si Maria, bilang isang ina ng Diyos, ay ina rin na gumagamay sa atin upang mamuhay bilang tunay na mga anak ng Ama. Sa Ebanghelyo, nakita natin ang mga pastol na nagmamadaling pumunta sa Bethlehem at nakita ang sanggol na si Jesus kasama ang kanyang mga magulang na si Maria at Jose. Habang ang mga pastol ay bumalik na nagpupuri sa Diyos, si Maria naman ay tahimik na nag-ingat at nagbulay-bulay ng lahat sa kanyang puso. Dito po pinapakita ni Maria sa atin ang tamang tugon sa gawa ng Diyos. Hindi lamang panlabas na kasiyahan, kundi malalim na pagnililay at pananampalataya. Kasi imagine, you will become the mother of the Savior. No? So talagang inilagay sa puso ni Maria ang kanyang responsibilidad na tagapagdala ng ating Panginoon. No? So kung si Maria ay nagtiwala sa anghel na nagdala ng balita during the Annunciation, mas the more na nagtiwala si Maria sa nagpadala sa anghel, ang Diyos Ama. So kung si Maria ay nagtiwala sa Diyos Ama, na nagtiwala siya sa kanyang nagiging anak, na siya ang magliligtas sa atin. So kung si Jesus naman ay nagtiwala sa kanyang mga apostol, hanggang sa atin ngayon, tayo din ay magkaroon tayo ng malaking tiwala sa Kanya, na siya ang gagabay sa ating buhay at tayo ay magiging mabuting Kristiyano. Hindi sa pangalan lamang na magiging Kristiyano, but then we will become a good Christian by action. Kasi nandito kayo nagsisimba. So this is the way na pinapakita natin na Kristiyano tayo. Hindi lang sa pangalan. Kasi nga 'di ba, yung iba nagsisimba lang, no?
membro sila ng KBL. Alam niyo po ba yung KBL? Kasal, binyag, at libing. No? Pero tayo, kayo na nandito, hindi tayo membro nun. Kasi nga, nagsisimba kayo linggo-linggo. Nagdadasal kayo ng rosaryo. Nagsishare kayo ng inyong natatanggap na mga grasya at panalangin sa ibang tao. So in that way, pinapakita natin na dinadala natin at ibinabahagi natin si Kristo. Binabahagi natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, sa simula ng bagong taon, tinuturuan niya tayong magnilay at kilalanin ang presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Araw-araw, sa pagising natin sa umaga, let us connect and reconnect to God. No? Buksan natin ang ating puso nang sa ganon, ang Panginoon ay papasok, hindi lang papasok sa ating mga puso at buhay, kundi titira dito. At tayo ay magiging instrumento ng kanyang pagmamahal. Sa pagdiriwang natin kay Maria bilang ina ng Diyos, hinihiling din natin ang kanyang patnubay at panalangin para sa buong taon. Naway, tulungan niya tayong tanggapin ang basbas ng Diyos, mamuhay bilang mga anak na puno ng tiwala sa Ama at dalhin si Kristo sa ating mga pamilya at komunidad. Tulad ng mga pastol, naway magpuri tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa, at tulad ni Maria, naway dalhin natin ang kapayapaan at pag-asa ni Kristo sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa buong mundo. Amen.